maibsan ang inaasahang traffic sa isasagawang rehabilitasyon ng EDSA, magpapatupad ang MMDA ng odd-even scheme sa EDSA. At hiwalay pa po yan sa pinapatupad na number coding scheme. At yan po ang kinusuhan sa Barangay Saksi ni Nico Wahe. Sa gilid ng EDSA sa Scout Borromeo, Quezon City ang opisina ni Chester. Mula Marilao, Bulacan, dito siya pumupunta araw-araw at sa EDSA ang palagi niyang daan dahil ito ang pinakamabilis at pinakamalapit. Kaso pagdating ng June 16, mukhang iikot pa siya ng malayo tuwing Monday, Wednesday at Friday o MWF. 9 ang last sa plate number sa sasakyan ni Chester. Sa bagong odd-even scheme na ipatutupad dahil sa EDSA rehabilitation, kasamang bawal sa EDSA ang sasakyan na may plate number ending sa 1, 3, 5, 7 at 9. Pag Tuesday, Thursday at Saturday naman, bawal sa EDSA ang 2, 4, 6, 8 at 0. Mahihirapan kaming kasi isa lang yung sasakyan. Friday lang yung coding dapat, magiging Monday at saka Wednesday, Friday na. Malaking malaking perwisyo sa amin. Ang odd-even scheme na yan ay para raw maibsan ng traffic dahil sa rehabilitation ng EDSA na magsisimula sa June 13. Sabi ng DOTR at MMDA, ililibre naman daw ang ilang segment ng Skyway Stage 3 pagdating sa July o August. Malamang daw doon dumaan si Chester. Bababa na lang ng Quezon Avenue saka dadaan sa Scout area. Pero malayo yun. Tiis na lang. Yung segment lang kung saan i-detour yung mga sasakyan na hindi na sila kailangan dumaan ng EDSA, aakyat na lang sila sa Skyway. Pero may ilang motorista na nagtatanong, paano ang ilang araw na hindi ito libre? Mahal daw masyado ang Skyway. 1 month din po yun. Siyempre, mahirap din po talaga yun sa mga katulad ng... Well, actually po kasi yung work ko is field po. Talagang kailangan ko din po talaga, dadaan talaga ng EDSA para makakumit ako sa responsibility ko sa work. So, magiging malaking perwisyo po talaga siya. Si Joseph, isang rent-a-car driver, magiging 4 ang coding. Bukod sa bawal siya sa EDSA ng MWF bilang 3 ang kanyang plaka, coding din siya ng Tuesday mula sa regular na number coding. Kinakailangan magkaroon sila ng mas magandang rerouting na dadaanan namin. Hindi rin daw siya siguro sisitahin kung tatawid siya ng EDSA papunta ng Commonwealth kung saan ang kanyang garahe. Exempted sa odd-even scheme ang mga hybrid electric cars at mga TNVS. 24 hours ipatutupad ng MMDA ang odd-even scheme. Pero plano rin daw nila magkaroon ng window hours mula 10 p.m. to 5 a.m. Isang linggong dry run muna ang gagawin nila pag nagsimula ito sa June 16. Wala namang odd-even scheme tuwing linggo. Kung maglilibre uli yung Skyway, ay makaka-reduce po tayo ng between 10 to 20% volume sa EDSA. Kung sasamahan po yan ng odd-even scheme na additional 40%, ini-expect po natin na mas bibilis po yung daloy ng traffic at hindi po magkakaroon ng Carmageddon sa EDSA. At tataas po yung travel speed. Ayon sa DOTR, magdadagdag din sila ng 100 pang bus para sa EDSA busway. Magdadagdag din ng 4-car train set sa MRT3. Bawal din muna ang provincial buses, trucks at iba pang malalaking sasakyan sa EDSA mula 5 a.m. hanggang 10 p.m. Aalisin din muna ang mga bike lane barriers at magkakaroon ng exclusive lane para sa mga motorsiklo. Magbubukas din ng mga alternatibong ruta ang MMDA habang isinasagawa ang rehabilitation na magtatagal hanggang 2027. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.